Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Malaking pangunahin na yung protection para sa ating mga Ang in-experience namin, para tayo ng talagang tubigyan din empowerment. Magandang gabi, ako po ang inyong lingkod, Brother Eddie Villanueva. At ito po ang programang Diyos at Bayan, ang programang patuloy na naninindigan sa katotohanan, katarungan at katwiran. Ayon kay British statesman Edmund Burke, all that is necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Tungkulin po natin bilang mga mananampalataya ng Panginoon na magsilbing asin at ilaw sa ating lipunan, maging malakas na boses ng katotohanan, katarungan at katwiran. Nang sa gayon ay patuloy na makaranas ng pag-asa, pagpapala at paggabay mula sa ating Panginoon ang ating minamahal na bansa. Paano natin ito ganap na maisa sa katuparan? Ito po ang ating pag-uusapan ngayong gabi kasama ang mga pili nating mga panauhin. Pero bago po yon, panoorin muna natin ang ulat na ito. Sa panahon natin ngayon, batuman ang puso ay siguradong maaantig o mababahala sa mga malulungkot na balita ukol sa mga pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Sa gitna ng mga pangyayaring ito bilang mga mamamayan, ang bawat isa sa atin, anuman ang estado sa buhay, ay mayroong mga responsibilidad na dapat gampanan para sa ating bansa. Ito ay mga responsibilidad at obligasyon natin na inutos sa atin ng ating Panginoon upang tayo ay maging bahagi sa pagkamit ng isang maunlad at mapayapang bayan. Isa na dito ay ang pagpapanalangin para sa ating bansa at sa ating mga lider. Sa Biblia, ang pagkapala ng Diyos sa bansa ay bumubuhos kapag mataimtim at nagkakaisang manalangin ang kanyang mga anak. Ang mga katotohanang itinuturo sa atin ng mga kwento sa Biblia ay katotohanan pa ring makikita natin maging sa kasalukuyang panahon. Sa ating henerasyon, maraming pagkakataon ng sadyang panalangin lamang ang sumasagip sa mga bansa mula sa mga imposibleng sitwasyon. Maliban dito, isa rin sa responsibilidad nating mga Kristiyano sa ating bansa ay ang pagsunod sa mga batas at mga pinuno nito. Itinuro rin sa atin bilang mga Kristiyano ang responsibilidad ng pagbayad ng tamang buwis, paggawa ng mabuti sa lahat ng pagkakataon, at higit sa lahat ay ang pagboto. Ngayong panahon ng halalan bilang mga Kristiyano ay responsibilidad natin ang makiisa sa pagboto at pagpili ng mga tamang lider na mag-aangat sa ating bansa at magsusulong ng mga programa na magpapaunlad ng ating mga buhay tungo sa masayang pagbabago. May pag-asang mabago ang ating bayan kung tayong lahat ng mga Kristiyano ay maging aktibo sa paggampan sa ating mga tungkulin sa ating bansa. Patuloy na tumutok dito lamang sa programang naninindigan sa katotohanan, katarungan at katwiran. Diyos at Bayan. Nagbabalik po ang Diyos at Bayan. Ating tatalakayin ngayong gabi ang paksang tungkulin ng mga Kristiyano sa bayan. Ano-ano nga ba? Bago natin simulan ang ating talakayan para sa ating mga masugid na televiewers, live po ang Diyos at Bayan ngayon mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi dito po sa Light Network Channel 33. Ang Light Network Channel 33 po ay mapapanood sa Sky Cable sa Channel 161, Destiny Cable sa Channel 98,
at Signal Digital TV sa Channel 93. Muli pong mapanood ang episode na ito sa GMA News TV Channel 11 at GMA Channel 7 sa mga araw at oras na nakikita ninyo sa inyong mga TV screens. Kaya naman para sa ating mga tagapanood, pwede na kayong sumali sa aming talakayan. You may send comments or ask questions to our guests sa magitan ng pagtawag sa mga numero na nasa inyong TV screen. Pwede rin kayong mag-send ng mga tanong o komento sa ating Facebook at Twitter page. Maaari ring mapanood ang Diyos at Bayan via live stream. Pumunta lang sa website link na nasa inyong TV screens. Praise God! At ngayon po ay mapakilala ko sa inyo ang ating guests. Ito po ay pinangungunahan ng National Vice Chairman ng Philippines for Jesus Movement, East Asia Area Executive Director, Biblica Ministry, Chairman of the Board ng Free Mission Churches of the Philippines, isa sa pinakamalaganap na Christian ministry sa buong bansa, at Secretary of the Board ng PBS College of Bible. Wala pong iba kundi si Bishop Leo Alconga. Magandang araw, gabi, Bishop Leo. Magandang araw, Brother Eddie, at sa milyon-milyong taga-subaybay ng Diyos at Bayan. Isa pa po nating guest sa oras na ito ay ang President and Senior Pastor ng Triumphant Christian School, National Director, Harvest of the Philippines, Board Member ng Philippines for Jesus Movement. It so happen po ay kapapark lang ng kotse niya sa ibaba. Pero mabuti nang masabi ko kung sino siya, walang iba kundi si Bishop Sigripredo Sia from Cavite. Habang iniintay po natin siya, meron po tayong pangatlong guest supposed to be this time, ang Senior Pastor ng Jesus the True Vine Christian Fellowship, Board Member ng Philippines for Jesus Movement, former Treasurer and former Administrator ng Barangay Port Bonifacio Global City, Taguig City. Handito na po siya kanina, walang iba kung hindi si Pastor Archie De Villa. Subalit kinakailangan pong umalis sapagkat nagkaroon po ng emergency need ang isang kapatid niya. Para lang po sa kaalaman ng lahat. At habang inintay po natin si Bishop Fred Sia, isa sa mga dynamic Christian leaders ng ating bansa, at talagang mahal na mahal ng Diyos at ang bayan, at isa sa mga key leaders ng PGM, ay ating pong matanong na agad ang ating pangunahing guest na kilalang-kilala sa ating bansa bilang PGM host ng TV program. Brother Leo, Bishop Leo, kapag ikaw ba ay tagasunod ni Jesucristo, talaga nga bang nagkakaroon ng tinatawag na mas mataas na responsibility and accountability ang isang tao kapag siya'y tunay na Kristiyano? Tama po yan, Brother Eddie. Sapagkat sa banal na kasulatan, pag ang isang nilalang, isang tao, na nagkaroon ng pagkakilala sa tunay na Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, nagkaroon siya ng bagong patakaran, bagong prinsipyo sa buhay, at ang kanyang demonstration ng kanyang buhay ay alinsunod sa kanyang Panginoong Jesucristo at ayon din sa prinsipyo ng banal na kasulatan. For example, sinasabi ng Panginoong Jesucristo na ang mga kanyang tagasunod ay hindi lamang may mandate na i-declare, i-proclaim ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, bagkus siya rin ay magiging, ayon sa Matthew chapter 5, verse 13 and 14, na siya rin ay maging ilaw at asin ng sanglibutan. Alam natin ang function ng asin. Ito ay nagbibigay ng flavor. Ito ay nagbibigay ng preservative. Ito ay nagbibigay, in the olden times, ito ay nagbibigay ng healing at nagbibigay rin ng taste, At tugmang-tugma ang example na ito ng Panginoon Jesus sa pangangailangan ng mundo na magagampanan ng kanyang mga anak. Ano naman po ang ilaw? Ang ilaw ay siyempre, alam natin, ito ay ginagamit sa kadiliman. Ito ay ginagamit sa pag tayo ay naglalakbay. Ang ilaw rin ay nagsisilbing
warning. Ang mga karagatan minsan may tinatawag na lighthouse. Pag nakita ng mga kapitan ng barko yan, alam nila na malapit na ang seashore at malapit na ang mga danger zone doon. Kaya naiiwasan nila. Ang mga anak ng Panginoon ay isa ang kanyang ang kahulugan at purpose at layunin ng kanyang buhay. Maggamit siya ng Diyos sa pagpalaganap ng prinsipyo ng Diyos, ng patakaran ng Diyos, at kung ano ang tinuturo ng banal na kasulatan. Nabanggit mo kanina na nung unang panahon ay ang salt ay nakapagbibigay ng healing. Naalala ko, minsan nagkasama-sama tayong mga ilang Christian leaders sa Israel. Naalala ko na nung tayo tumapat sa Red Sea, ay isa ka sa naligo sa Red Sea, yung pala ay lalakad ka, hindi ka Dead Sea. sa Dead Sea, I'm sorry. Sa Dead Sea. Hindi ka lumubo, gano'n, ha? Pero nagkuha na ng tubig doon sa Dead Sea. Isa kami ni Sister Dore. Para alam mo, yung tubig niya, napakaalat, ano? Pero pag nilagay mo sa sugat, ang bilis gumaling. Kaya naalala ko ng bigla, yung sinabi mo na tayong mga Kristiyano, ang mga mananampalataya ng Panginoong Kristo ay salt and light ayon sa Matthew chapter 5. Light dahil ang mga Kristiyano, ang assumption ay Bible reader, Bible believer, Christ believer, and of course, alam natin ang salita ng Diyos. Naalala ko kasi yung Psalm 119 verse 105, Thy word, O God, is the light unto my path and light unto my feet. Kaya tunay nga na salt and light. Ngayon, bilang mabuting mamamayan ng ating bansa, papaano magiging mabuting mamamayan ang isang Kristiyano sa ating bansa, lalo na pagdating sa pagtulong sa pamahalaan, pagtulong sa pagbubuo ng bansa, o maging sa area ng pagbabayad ng buwis? May patakaran ng Panginoon na makikita natin sa Micah 6:8. Ang sabi doon ay, Know this, O man, what God requires. Ano po ang requirements ng Panginoon? That you act justly, and that you do mercy, and that you walk humbly before God. Ang general na prinsipyo dito ay i-require tayo ng Diyos na maging matapat sa anumang dapat natin gawin, and to act justly, at maging bahagi tayo ng lipunan, o bahagi tayo na maging kalakasan ng lipunan na nangailangan ng kahabagan, katulad ng ginagawa ng iCare, ginagawa ni Sister Dory. Do mercy, ang sabi niya, and walk humbly with your God. Kasi itong just ay ma-transpose po natin ito sa salitang na mga tamang mga patakaran. Ang requirements ng government ay kailangan na sundin din natin. As long as the requirements of government does not conflict or does not abuse our faith and our following God. Kasi pag ang gobyerno ay lumalabag sa ating pangunahing tungkulin na sundin ng Diyos, katulad sa nangyari sa Acts chapter 3, ang sabi ni John and Peter, we rather obey God rather than men. Doon din sa Exodus, ang sabi ng mga kababayan doon, hindi nila sinusunod ang patakaran ng gobyerno na patayin ang mga bagong panganak na lalaki. Kasi sabi nila, mas mabuting sundin namin ang Diyos. Doon din sa Daniel chapter 3, Shadrach, Meshach, Abednego, ang patakaran at prinsipyo ng gobyerno ay sumamba sila sa Diyos-Diyosan. Itinayo mismo ng hari ang Diyos-Diyosan. At hindi sila sumunod sapagkat ito ay conflict sa patakaran at prinsipyo ng Diyos. Tungkulin natin na sumunod sa gobyerno, kasama na ang pagbayad ng buwis. Kasi sabi nga sa Matthew 11:12, ang sabi doon ay, tingnan nyo ito, ano bang dapat gawin na
na magbayad tayo ng buwis o hindi. Kinuha ng Panginoon Hesus ang pera. Sabi niya, ano bang nakalagay dyan sa pera? Sabi nila, mukha ni Caesar. Anong sabi ng Panginoon? Iti, render unto Caesar the things that belongs to Caesar and also give to God what belongs to God. Doon din sa Romans chapter 13, may provision din doon na sinasabi na magbayad tayo ng taxes. Tungkulin natin yan. Sapagkat that is a demonstration, our obedience to the government, as long as the government is true to its mandate, ay demonstration yan ng obedience natin una sa lahat sa Diyos. Kaya karapat-dapat lamang na sundin natin yan. Well, maraming salamat, Bishop Leo. Nabanggit mo kanina yung tungkol sa pagbabayad ng buwis. Ako'y nagpapasalamat, nagpupuri sa Panginoon sapagkat napakaraming Kristiyano akong nakausap. Mga Christian business people na maging sa pagbabayad ng buwis, they are so very honest. Pero kung minsan, may mga ilang BIR agent Personnel. siguro na kung minsan dinidiscourage sila magbayad ng tamang buwis at mababa lang, pero malaki ang cut. Ako'y natutuwa at ang ating pamahalaan sa ngayon ay seryoso sa tinatawag na pagbabayad ng tamang buwis sa ating pamahalaan. Sapagkat kung walang tamang buwis na binabayad sa pamahalaan, walang panggagalingan ng pondo ng ating pamahalaan upang maganap nitong ang kanyang number one tungkulin na mapaunlad ang kabuhayan ng bansa. Ito naman ay hindi sa pagbubuhat ng bangko. Sa loob ng maikling panahon, ang SOE Broadcasting Network na siyang owner ng Channel 11 and Channel 33, UHF Channel 33, ay mula nung maging Pangulo ng broadcasting network na ito, yung aking anak na si Johnny JJB Villanueva, ay ayon sa report sa akin ni Sok, bago yung dating nasa finance natin, ay ang SOE ay nasama doon sa tinatawag na top Corporate. top 20,000 corporations na mataas tax paying tax corporations out of hundreds of thousands or millions of corporations sa ating bansa. Ang SOE ay nasama doon sa top 20,000 top taxpayers na kumpanya. Ibig sabihin, malaki ang nagagawa talaga kapag nagbabayad ka ng tamang buwis, ay gumagawa ang Diyos ng himala sa mga kumpanya na nagbabayad ng tamang buwis. At ito'y inutos naman ng Panginoon. Pay to God what you ought to pay to God, and or pay to Give Jesus, to Caesar what to is Caesar due to what Caesar. is due to Caesar. Bago tayo magwakas, Brother Leo, ay kanina ay mayroong nangyaring kumalat na disclaimer. Si Bishop Dan Balais at ang iba pang mga grupo dahil sa umalingaw-ngaw daw ang balita na in-endorse mo raw, or kung hindi ikaw, pero hindi parang lumalabas ikaw ang nag-endorse officially kay Vice Presidential Candidate Leni Robredo ng Liberal Party. Bago mo maibigay yung side mo, ay bigyan mo ng sandaling pagkakataon ang ilang mahalagang paalala. Huwag po kayong aalis sa programang ito na No Holds Barred Program. Magbabalik po agad ang Diyos at Bayan. Nagbabalik po ang No Holds Barred Program ng Diyos at Bayan sa ating paksang tungkulin ng mga Kristiyano sa bayan. Ano-ano nga ba? At purihin po ang Panginoon at dumating sa oras na ito ang ating hinihintay kaninang pangalawang guest na na-traffic at nasa ibaba lang. Naipakilala ko na po siya sa inyo. Walang iba kung hindi ang Presidente and
Senior Pastor ng Triumphant Christian School, National Director, Harvest of the Philippines, Board Member ng Philippines for Jesus Movement, walang iba kundi si Bishop Sigfredo Shea. Good evening, Bishop Fred. Magandang gabi po, Marani. Pasensya na, talagang naipit tayo sa traffic. Ayos na ayos lang. At kasalukuyan lang nag-iinit si Bishop Leo. Kanina ay meron akong hanging question kay Bishop Opo. tungkol dito sa kumalat kaninang umaga na mula sa ating kaibigang Bishop Dan Balais Opo. ng Intercessors for the Philippines. Opo. At let me read this para sa clarification ng mga sumusubaybay sapagkat di umano mga hanggang Visayas, Mindanao umabot ang isyong ito na di umano ay ang ating kaibigan kinagalang na National Vice Chairman ng Philippines for Jesus Movement ng Philippines for PGM si Bishop Leo Conga ay in-endorse si officially di umano si Vice Presidential Candidate Leni Robredo ng Liberal Party. At dahil dito ay merong kumalat kanina. Let me read sa aking cellphone, bago natin marinig ang side ni Bishop Leo. Disclaimer. It's being published in the INQ, Inquirer.net, in the internet that IFP, PJM, PCEC, and NFS are endorsing Leni Robredo for vice presidency. I would like to disclaim that this is not true. Please be advised that IFP categorically does not endorse Leni Robredo. We respect her, but this report is far from truth. We will publish an official disclaimer to Inquirer.net today. It was a PMTL gathering committed to voters' education, Gabay Cristo. God bless you, Bishop Dan, and IFP Board. Please pass. Ano ba itong nangyari kahapon ba ito? O kamakalawa? Kahapon. Bishop Leo? Kahapon kasi sa Club Filipino, may dalawang gathering. Ang PMTL, Filipino Movement for Transformational Leadership, at sa kabilang function room naman ay ang People Choice Movement. Ang PMTL was designed and ang purpose nito ay ikalat ang tinatawag na Gabay Cristo prinsipyo ng paghalal. Ang Gabay Cristo ay all biblically based principle na ituturo sa mga manghahalal kung paano pumili ng mga kandidato. Yun lamang ang purpose ng PMTL. Ang People's Choice naman, sila naman ay namimili ng mga kandidato na nanalo doon sa tinatawag na primary process. Parang sa United States, may primary sila. Pero ang PMTL, hindi kasama doon. Ang nangyari kahapon, dumating si Leni Robredo, with due respect sa kanya, ay na mag-sign siya ng acceptance na siya ay ini-endorse ng People's Choice. Ang PMTL hindi nag-i-endorse. Ang People's Choice. So makikita ninyo doon sa video na sa likod niya, People's Choice, hindi PMTL. Ako naman nakita doon kasi ni-request ako na mag-pray. Pray lang. Na mag-pray lang. So, wala namang media doon eh. Pero may staff si congressman na siya ang nagpalabas niyan sa internet. At parang lumabas, wala nga akong pangalan doon. Pero ang picture ko, nandoon. Dahil ako nga ang nag-pray. Ngayon, nais ko rin sabihin na today, ang PMTL ay nagpalabas rin ng disclaimer doon sa news item na yon. At sinasabi na, ang PMTL, ang title dyan ay People Choice, not PMTL endorse Leni Robredo. Wala kaming in-endorse kasi hindi kami nag-i-endorse eh. Gabay Cristo principle lang ang aming ikinakala. Voters education. Voters education, kasama ang PGM, kasama ang IEP, NFS,
PCEC. Kanina, ang PCEC ay nagpalabas na rin ng disclaimer about the news item. Sa madaling salita, na medyo na misinterpret ka dahil ikaw ang Christian leader doon na nakita ng mga ilang mga taga-remote places ng Luzon, Visayas at Mindanao, merong mga nag-text ng napakarami raw, ano? Di mo na, walang consultation, etc., etc. In other words, Brother Leo, napakapakinggan tayo ng buong bansa, you never endorsed officially any politician or this sister, Congresswoman Leni Robredo. Oh, tama po yun. Especially in the name of PJM. Never na tinawag na ako. Tayo naman, na alam nyo naman, Brother Eddie, sa mga maraming events, minsan natatawag ako, pwede bang kayo mag-pray? Pray. So that was also the case yesterday. So maliwanag po na at gusto ko lang i-affirm bilang si Brother Leo as National Vice Chairman, ang inyong lingkod, Brother Eddie, ay National Chairman ng PJM. Wala po kaming decision na ginagawa tungkol sa official endorsement ng mga kandidato, lalo na sa presidency and vice presidency. Ang PJM ho, katulad ng Jesus Lord Church Worldwide Movement, ay nasa process of praying pa lang. Nasa process of praying at hindi natin malaman kung ano ang perfect will ng Diyos. Probably one of these days or in few weeks time ay kung ang Panginoon ay utusan ang leadership na mag-endorse o mag-publicly endorse ng lalo na sa top candidacies sa presidency and vice presidency. By the way, Brother Eddie, kahapon doon sa PMTL gathering, nandun din si Bishop Dan. Actually, kung hindi siya nagsasalita, maaring siya ang tinawag. But because I was not the one speaking, ako ang request na mag-pray. Ay, importante, maliwanag na marinig ng ating mga kababayan, lalo na yung mga kasama natin sa coalition movement sa Luzon, Visayas, sa Mindanao, na wala pong ganong ginawang official endorsement o endorsement si Bishop Leo Alconga At ang PMTL subject to din. misinterpretation. Bishop Fred, siya ang ginagalang na haligi ng Kristyanismo sa lalawigan ng Cavite. Ang mga mananampalataya po ba ay okay na pumasok sa political battles? At kung iyon ay okay, bakit mahalaga ang mananampalataya na makibahagi sa electoral process? Napagandang katanungan niyan, Brother Eddie, at sa lahat na nanonood sa programang ito. Ang sabi po ng Genesis chapter 1 verse 26, then God said, "Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish, the sea, and the birds, and the sky, over livestock, and all the wild animals, and over all the creature that move along the ground." So malinaw po na in Genesis ay binigyan ho ng kapangyarihan at karapatan na mamuno ang tao. Ano po? And according to the scripture, nilikha tayo ayon sa wangis at larawan ng Diyos, in the image of God, to rule, okay? Mamuno. So, sa ating pong pamahalaan, ang mga namumuno talaga, karamihan talaga ay nasa politics, mga politiko. Kasi sila po ang nahahalal na presidente, vice president, at hanggang sa senatorial, hanggang sa governor, congressman, and then mayors, hanggang sa barangay. So, in other words, pinamumunuan tayo ng mga politiko. Sa mga katuwid, tayo po ng mga mananampalataya ang talagang tunay na nakakilala sa Diyos at may takot sa Kanya, at lalo pa nung tinanggap natin si Kristo sa puso natin, ay nasa atin yung responsibilidad na pamunuan ito. Ang naging problema ho kasi, ayon ho sa mga sinasabi po ng ating mga kapatiran, na marumi ang politics. At dahil po dyan, ay umiwas tayo. Hindi tayo nag-involve dahil marumi ito. Pero na-realize po namin na kung marumi, kailangan linisin. Paano malilinis kung hindi tayo papasok doon sa politics? So, ang politics naman, kasi hindi yan marumi, kasi yan, ruling yan no? Pag pamumuno yan mabuting Science of pamumuno. government. Isa sa ng government, pamumuno yan Kaya hindi yan marumi Naging marumi lang dahil sa mga tao na gumaganap dyan.
Sa makatuwid, kailangan hong mag-involve ang mga tunay na nagmamahal sa Diyos at lalo na nagmamahal sa bayan kasi sila ho yung talagang mayroong tunay na pananaw, na magandang pananaw sa ikabubuti ng nakakarami. Dahil alam nila na ang tao ay tunay na minahal ng Diyos. Sabi nga ho ng John 3:16 na for God so loved the world that He gave us only begotten Son that whosoever believe in Him shall not perish. So grabe yung pagmamahal ng Diyos sa tao. Sa mga katuwid, mahal ng Diyos ang mga tao. Kaya bilang mga tunay na tumanggap sa ating Panginoon Kristo bilang Panginoon at kung mahal natin siya, mahal din natin ang tao. Kung mahal natin ang tao, ay dapat ho na mag-involve po tayo kasi pamumuno po yun. Dapat ang namumuno ay yung may takot talaga sa Diyos at nagmamahal sa bansa. At dahil po dyan, ang karunungan na mula sa Diyos ay mapapasa Kanya. Kasi siya yung tunay na nagmamahal at may takot sa Diyos. Kaya napakahalaga po na ang mananampalataya, lalo na kung ito ay may leadership na talagang tinatawag na ability, ay napakaganda kung papasok po siya dito sa politiko. Naalala ko yung sinabi sa Isaiah chapter 9:6, unto us a child is born, unto us a son is given, the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace. Naalala ko rin yung sinabi sa Psalm 24 verse 1, the earth belongs to the Lord and the fullness thereof. Ang buong mundo ay pag-aari ng Diyos sapagkat ang Diyos ang lumikha ng buong mundo at lahat ng nasa loob ng mundo, including every nation and every government. Kaya naalala ko yung sinabi sa Bible na blessed is the nation whose God is the Lord. Itong blessed is the nation whose God is the Lord, nalagay ito, Brother Leo, Bishop Leo, pananalapi. Bishop Fred, sa peso denomination. The first year ni President Pinoy, kung ang US dollar ay merong in God we trust, ang PGM leadership, I think 25 years ago or 27 years ago, ay nangarap tayo at nag-pray na may yung Psalm 33 verse 12 ay mailagay naman sa peso denomination. Sa kaya ng Secretary verse. Joel, ang ating secretary noon, ang Secretary General natin ay si Diwa. Brother Diwa Gunigundo, na hindi natin alam nung panahon na yun magiging Deputy Governor ng Central Bank, ng Bangko Sentral. At dahil siya pang naging chairman ng committee, special committee ng pagbabago, amendments, improvement ng peso denomination after 25 years, ay na-suggest niya at na-aprobahan ng Monetary Board and even no less than by the President of the Philippines na ilagay dun sa peso denomination yung blessed is the nation whose God is the Lord. Sa Tagalog nga lang nakalagay at maganda nga sa Tagalog dahil Pilipino tayo, mapalad ang bayan ng Diyos ay ang Panginoon. Gusto ko lang, bago tayo magpatuloy, ay marami na ring mga babasahin tayong galing sa public participations. Ano? Bago lang yon ay nais ko lang pong banggitin. Nabasa ko kanina, hindi ko malaman kung ngayong araw na ito o bukas to i-release. Front page po sa isang, anong tawag dun sa diaryo ng maliliit? Tabloid. Na nakalagay ho ron, headline yata o front page, kasama sa front page. TESDA is the most corrupt agency in the government. Wow. Ito po ang isang bagong black propaganda marahil kay TESDA man. TESDA is the most corrupt government, most corrupt agency in the government. Front page po ito sa isang tabloid kanina, no? Maaring kanina na ilabas o bukas. Meron lang nagkaroon sa may dumating sa aking email. Gusto ko lang pong malaman ng lahat na bakit nung yung anak kong si former Secretary Joel TESDA Villanueva ang siyang Director General ng TESDA for the last 5 years, bakit walang nagsabi o nagreklamo na ang TESDA ang most corrupt agency ng government?
Dahil ba biglang pumasok ngayon, nakapasok na sa Magic 12, sa mga senatorial balls, si Joel TESDA Villanueva, at biglang lumabas tong bagong black propaganda na ang TESDA ay most corrupt agency of the government. For everybody to recall, every year ng SONA, State of the Nation Address ng Presidente ng Pilipinas, laging kasama na model example ang TESDA. Pangalawa, higit sa lahat, yung pong ang TESDA ay maging ISO, standard, international standard IS organization. Accredited po ito, approved ng Germany-based organization which is actually performance audit ng mga government agencies all over the world. Ang TESDA po ang kauna-unahang nakakuha ng ISO accreditation sa educational community in history. At kapag ang isang agency po ay nag-apply para sa ISO accreditation sa nasabing Germany-based organization, ginagamitan po ito ng quote-unquote microscopic analysis. Microscopic analysis. Nakikita rito ang room of deficiencies and weaknesses and room for corruption. Room for corruption. Overwhelming ang approval ng Germany-based organization para sa ISO ng TESDA. Pagkatapos sasabihin itong mga black propagandists na ito na ang TESDA is the most corrupt agency of the government. Dahil lang ba si dating Secretary Joel Villanueva na ngayon ay kandidato bilang senador as Joel TESDA Villanueva, nakapasok na sa Magic 12. Biglang ngayon lumabas ito. Masyado namang below the belt yan. Masyadong sign of injustices. At, I do hope na kung mag-file o ang kinaukulan sa TESDA ng libel cases, ay mabigyan ng daan ito ng court of competence at mabigyan ng justice naman. Ang nagpakahirap ang libu-libong mga officials at mga employees ng TESDA na for the past 5 years, umiyak sila ng si Joel TESDA Villanueva ay mag-resign at tumakbong senador. Dahil first time lang sila nakakita ng ganitong klaseng secretary or general, director general. Ito po ay tungkulin kong kontrahin lang ang nasabing black propaganda. This is pure and simple black propaganda without moral basis, without legal basis. Dahil nga talagang tumataas at patuloy na tumataas ang rating na Secretary Joel Villanueva. Walang basihan ito. At sa kasaysayan ng kanyang panunungkulan, wala naman nag-file ng kung ano-anong charges sa sinasabi ng tabloid na ito, kung sino man ang author na yan. Wala. Bagkus naging example pa sila as an ideal department components ng government. Hindi gagawing model ni President Pinoy ang TESDA every year sa kanyang SONA. Every year. Kung merong kalokohan. Tsaka Brother Eddie, ang tao naman ang magtitestify niyan kung ano talagang ginawa ni Secretary Joel. Napakaraming nagpasalamat dahil talagang natulungan sila. Talaga yung mga nawalan na ng pag-asa, nagkaroon ng pag-asa. So makikita naman natin yun sa testimony ng mga tao na talagang paano tinulungan ni Joel. Kaya imposible na sasabihin nilang most corrupt. Bilang ama ama ni Joel TESDA Villanueva, hinahamon ko yung nagpapakalat ng ganong black propaganda. Maglabas sila ng ebidensya. Kahit na yung kalahati lang ng performance ni Joel as TESDA Secretary, yung 10 million Filipinos na bigyan ng access as trainees sa programming and training programs ng TESDA, including online program. Yung 9 million graduates na TESDA scholars, yung 72% ay well-employed. And of course, yung ISO. Yes. Kaya, yun, hinahamon ko yung mga black propagandists na ganyan. Tandaan lang po natin,
imbis na maka-encourage sana tayo sa ating generation and the future generation na mag-involve sa public service for the sake of love for country. Huwag nating i-discourage ang mga kabataan at lalo ng next generation. Tandaan po natin, sabi ng Bible, liars go to hell. At sinabi ng Psalm 89 verse 14, justice and righteousness are the foundations of God's throne. Ito po'y alam ng mga Kristiyano. Bibigyan po natin pagkakataon itong mga tumawag sa ating pong live program ngayon mula kay Butsi ng Quezon City. Bilang mga Kristiyano, dapat pumili tayo ng leader na makadiyos at marami ang nagawa katulad ng dating TESDA Secretary Joel Villanueva. Robert De Pasina naman ang binangon ng Rizal, kailangan ikalat natin ang liwanag ng Diyos sa bawat sektor ng gobyerno at sa mga sangay ng bansa upang magkaroon talaga ng tunay at masayang pagbabago sa bansa at upang makabangon din ang mga Pilipino. Mula kay Boy David ng Manila, dapat magkaisang bawat Kristiyano sa pananalangin at maging sa paglahok sa mga bagay na may kinalaman sa gobyerno upang maisulong ang mga batas na ayon sa mga salita ng Diyos upang atay pagpalain tayo. Alam po ninyo, naalala ko yung unang bahagi ng ating programa, binanggit yung kay Edmund Burke, for what is necessary for evil to triumph is for good men to do nothing. Ano ang kailangan mangyari para ang kasamaan ay lumaganap sa ating bansa, sa ating lipunan? Simple lang, sabi ni Edmund Burke, ang mabubuting tao ay maghalukip-kip at walang gawin. Non-involvement. Natuklasan ko, scriptural pala ito. Maaring si Edmund Burke ay born-again Christian dahil nakuha niya ito sa James 4 verse 17. When you know the good things to do and you don't do, you sin. This is the so-called sin of omission. Kaya po para sa kinaukulan ay dapat po magtulong-tulong po tayong ipanalangin natin ang ating bansa and be involved in doing good things kaysa bad things and never suppress the spirit of truth that will set people free. Bishop Fred, dahil ikaw medyo nahuli ng konti, no? Pero maganda ngayong salamat dun sa iyong paliwanag kanina. Ngayon, dito sa tinatawag na meron sinabi si Andrew Fuller na we must have the courage to pursue justice and speak out about governmental faults. But though we must complain, we must not become complainers. And when we do speak out against the ruling authority, we should do so with both regret and respect. In relation to Romans 13, may kinalaman ba ito na ang mga Kristiyano ay dapat maging watchdog din ng ating pamahalaan? Tama po yan, RYD. Kasi sa amin po, sa aming lalawigan, ay talagang alam po ng mga nahahalal doon, mayor, governor, na kami pong mga Kristiyano ay full support kami sa kanila dahil sa sinabi sa Romans 13. Pero ang sinusuportahan po namin ay yung tamang ginagawa, yung policy ng government. Pero once na sila ay sumuway, doon kami humahadlang. At alam po nila yan. Sinabi po namin sa kanila yan. Dahil we are obeying Romans 13 na submit to the government. So, kaya kung sino man yung nanalo sa eleksyon at umupo sa position nila bilang mayor o governor o maging presidente man, obligado tayong ipanalangin sila at suportahan sila. Pero once na sila ay gumawa ng mali at hindi tama, ay doon papasok po yung pagiging pagiging tunay na Kristiyano na kailangan sawayin po natin sila. Righteous fiscalization. Yes. Kailangan sawayin po natin sila. Pagsabihan natin sila. At huwag tayong matakot kasi nasa atin ang Diyos. At kung gagawin po ito ng mga Kristiyano, palagay ko naman ay malaking tulong kasi katulad po sa amin, alam nila na mayroong magsasaway sa kanila. Kaya hindi agad-agad sila gumagawa ng mali.
At bagkos ay pinapatawag kami, kinukonsulta kami, tinatanong kami kung okay ba ito na dapat namin itong gawin. So natutuwa kami sa ganon, yung aming mayor doon sa Imus na kinukonsulta kami bago siya nagdidesisyon sa mga bagay na yon. So kung alam naming mali, katulad po ng red light, no, sabi namin hindi tama hindi maganda yan. So hindi niya pinayagan. Walang nakapagtayo ng red light doon sa Imus. Red light houses? Houses, oo. Yung mga Prostitution oo, houses. prostitution, ganon. Hindi na inalaw doon. Kasi alam nila, mayroong mga Kristiyano na talagang humahadlang. Parang sa Mandaluyong City nung unang panahon, sila yung grupo ng mga IFP. Ministerial nag-pray. Fellowship. Yeah, Minister Paul. Oo. Ministerial Fellowship. Ministerial Fellowship. Ay kinalaban nila yung pagtatayo ng mga casinos. Sapagkat ang mga casinos ay nagsisira ng buhay Tama po ng yan, pamilya. Bishop Leo, meron ba sa Bible, ano ba yung ilang specific sa Bible na mga qualifications na dapat hanapin ng mga butante kung dumarating ang eleksyon sa banal na kasulatan? Pero siguro, bago mo ito sagutin, bigyan natin sandali pagkakataon ng ilang mahalagang paalala. Huwag po kayong aalis at magbabalik agad ang No Holds Barred program ng Diyos at Bayan. Nagbabalik po ang No Holds Barred program ng Diyos at Bayan sa ating paksang tungkulin ng mga Kristiyano sa bayan. Ano-ano nga ba? Bago po tayo pumunta sa ating hanging question kanina, ay mukhang dumadaksa ang mga tumatawag dito sa ating live program. Mula kay Renato Bautista ng Manila, bago dumating ang halalan, kailangan tayong mga Kristiyano itaimtim na manalangin sa Diyos at bigyan tayo ng wisdom sa tamang pagpili na manunungkulan sa gobyerno. Tulad na lang ni Secretary Joel Villanueva at si Back Party List, Attorney Sherwin Tugna, na maraming nagawang maganda o naitulong sa ating gobyerno. God bless po sa Diyos at Bayan. Chris Puloy, Manila, karapatan natin bumoto pero sana mga tamang tao rin tulad ng kapwa Kristiyano natin ang iboto para maranasan ng bansa ang maayos na gobyerno at tunay na pagbabago ng Pilipinas. Palagay ko, kahit hindi pa Kristiyano, pero may pagmamahal sa Diyos. At higit sa lahat, at pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa bayan. At saka mayroong competence, mayroong compassion, at saka mayroong courage to do what is right, yung political will. Yun ho ang idadagdag ko. Anyway, si Bishop Leo ho ay mayroong ibibigay na listahan sa Bible na yung qualification na binibigay ng Diyos. Mula kay Pino Meneses ng Quezon City, dati ang TESDA ay bihira pansinin, maging ang tech-book course. Pero nung si Secretary Joel Villanueva na isang Kristiyano ang namuno, nakapagbigay ng maraming training at trabaho. Mas lalong nabigyan ng magandang oportunidad ang graduates dahil sa ISO certified. Mula kay Arnold Pesguera, bukod sa panalangin, ano pa ba ang dapat natin gawin para magkaroon ng peaceful at walang dayaan sa halalan sa darating? Kailangan po ipanalangin nating mabuti araw at gabi na magkaroon ng honest and clean election. Meron akong nabalitaang isang coalition group na planong magkaroon ng special prayer rally sa harap ng COMELEC bago mag-eleksyon. Kaya ipanalangin po ninyo ang isang programang ito. Mula kay Carlo Orba, Antipolo City, maraming project at scholarship na nakatulong sa taong bayan at development ng bayan at ang SIBAC Party List at maging ang pinasang batas upang masugpo ang korupsyon sa ating gobyerno. Dapat suportahan natin mga anak ng Diyos bilang Kristiyano na kapwa sila may tunay na may pagkatakot sa Diyos at may tunay na paninindigan para sa Diyos at para sa bayan. Mula naman kay Randy De Pasina ng Cainta Rizal, kailangan nating maihalal sa ating gobyerno ang mga taong, ang tamang taong maging leader ng ating bansa. Tulad na lang ni Secretary Joel Tesdaman Villanueva at ang SIBAC Party List ni Attorney Sherwin Tugna. Kaya tayong mga anak ng Diyos, tayo dapat walang humpay na manalangin sa Diyos na mailuklok ang tamang leader ng ating bansa.
Ano po ba, mula kay Robert Cruz, ano po ba ang achievements ng SIBAC Party List? I-reviewin po niyo ito sa Kongreso, napakarami po. Pagkakaalam ko po, sa 9 na taon na paging congressman ni former Congressman Joel Villanueva na inappoint na Secretary ng Director General ng TESDA at ngayon ay senatoriable, mahigit kalahating metro nung siya gumraduate ang kanyang mga personal na dokumento na kasi pag gumagraduate sa 9 terms ang mga congressman, pinapatayo at sa harap nila, handun sa harap ng lamesa. Yung iba, mga 1 inch performance, mga 2 inches, 4 inches. Ang nagkwento sa akin ay mahigit kalahating metro yung mga privileges, speeches, and Bills. of course, and bills. And I was informed na mga 200 more or less laws and bills, principally and co-authored ng SIBAC Party List. By the way, ang SIBAC Party List po, ang siya ring leading author ng Procurement Act. Procurement Act sa kasaysayan ng ating bansa at maging ng Anti-Red Tape Law or Anti-Corruption Law. Sabi nga po sa akin ni former Senator Ping Lacson, nang kita kami sa accidentalist sa Hong Kong, Brother Eddie, ako ang counterpart ng anak ninyo sa Senado. Nang dinadraft ko na yung bill tungkol sa Anti-Red Tape Law, ay nabasa ko yung bill ni Congressman Joel Villanueva at binasura ko na. Hindi ko na tinuloy yung aking pagdadraft. I just copied in toto yung magandang bill ng SIBAC Party List ng Anti-Red Tape Law. Kaya gusto ko po sabihin sa lahat na ang mga may banal na takot sa Diyos at saka mayroong competence ang higit sa lahat na kailangan ng ating bansa. Bishop Leo, bahagi ng ating closing segment. Pwede bang paki-enumerate mo lang ang sinasabi ng Biblia? Babasahin ko na lang, Brother Eddie, ang provision ng Panginoon na ito rin po ang text na ginagamit ng PMTL. By the way, Brother Eddie, gusto ko lang sabihin na dito sa disclaimer ng PMTL, this was signed by the chairman, Roy Calleja, and Attorney Alex Lacson, ang lead convener. Ito po ang sinasabi sa Exodus chapter 18 verse 21. But select capable men, capable, nabanggit niyo po kanina, Brother Eddie, from all the people. Pero itong capability ng isang magiging leader ay nag-uugat ito saan? In his fear for God. Fear of God, and he became trustworthy men and who hate dishonest gain. Itong prinsipyo na ito ay katumbas nito ng prinsipyo sa Proverbs 29 Proverbs 14:34. Righteousness exalt a nation, but sin is a reproach to any people. And Proverbs 29:2. When the righteous is in authority, the people rejoice, but when the evil rule, the people mourn. Lahat ng yan ay dapat nating bigyan ng pansin sa ating pagpipili ng tamang ating ihalal. Ang nanunungkulan na sa batayan ng prinsipyo ng Diyos, katuwiran, katotohanan, at ganun din ng tinatawag natin na tamang pagkakilala kung ano ang prinsipyo at patakaran ng Diyos. Isama mo na rin, Bishop Leo, yung closing remarks mo, please. Pwede. Napag-usapan natin ang maraming obligasyon o tungkulin ng mga mananampalataya. Pero dito po, pag sa halalan, tungkulin natin ipanalangin ang halalan ito. Ipanalangin natin ang mabigyan tayo ng Panginoon ng klarong direksyon kung sino talaga ang dapat nating ihalal. Sa akin, maliwanag po. Kung tayo po ay sumusunod sa patakaran ng Diyos at saka sa prinsipyo ng Diyos na kanyang inilatag, hindi ho tayo magkakamali kung sino po ang ating na ihahalal o ating pipiliin. Pangalawa po, mag-participate po tayo. Hindi lamang na manalangin tayo, kundi lumabas din tayo. Prayer and participation goes hand in hand. Partner po yan sila eh. Tapos, pangatlo ay magkaroon po tayo ng tinatawag na real and sincere proclamation kung ano ang layunin ng Diyos para sa ating minamahal na bansa. Kasama na po
ang halalang ito. Salamat, Bishop Leo Alconga. Bishop Fred Sia, please, your closing remarks. Sa lahat po ng mga nanonood sa programang ito, isa lang ho ang gusto ko pong iwanan sa bawat isa po sa inyo. Malapit na po ang eleksyon, panahon na tayo po ay magpasya. Dapat maging matapang po tayo sa pagpapasya natin ngayon. Huwag tayo hong padala sa mga sinasabi po ng mga politiko, kundi alamin natin talaga ang kwalifikasyon ng kandidatong ating ihahalal. Unang-una, tiyakin natin na ang ibubuto po natin ay may tunay na takot sa Diyos at pagmamahal sa bansa at hindi sakim sa pera, kundi iniisip niya ang pakanan ng marami. Kaya po mga minamahal, mga magulang, sama-sama po tayo, maging matapang po tayo, huwag po tayong matakot. Gawin po natin yung nararapat dahil hindi tayo pababayaan ng Diyos at pagpapalain po tayo. At maraming salamat, Bishop Fred Sia. At para naman ho mula naman sa inyong abang lingkod, gusto ko lang ipaalala na sa pamimili po ng mga iboboto natin, parang nag-a-apply sila ng trabaho, reviewin natin ang kanilang biodata. Ano ang pinanggalingan nila, ang lahi? Baka ang lahing pinanggalingan nila ay lahi ng mga kurakot. Mag-ingat po tayo. Yung mga bulero, yung walang ginagawa kundi manira at mag-black propaganda, iwasan po natin yon sapagkat maliwanag pong ahente yon ng forces of darkness o ng diablo. At yung educational attainment po, kailangan po yun. Kailangan po yung track record. Sabi nga ni Joel, yung track record, ano ang kanyang performance sa nakaraan. Hindi po pwede yung puro pangako lang, pero wala naman siya nagawa sa nakaraang mga buhay. At higit sa lahat, naalala ko po yung kasaysayan ni Daniel sa Daniel chapter 6. Siya po'y isa sa 3 pinagkatiwalaan ng hari. Kinainggitan siya ng mga nakapaligid sa kanya. Nagtayo sila ng fault-finding committee para hanapan ng butas si Daniel at nang sa ganun isumbong sa hari at tanggalin sa gobyerno. Si Daniel po isang minor prophet, pero binigyan ng Diyos ng mataas na posisyon. At nagulat yung mga fault finders. Wala silang makitang weakness or fault ni Daniel. Ang nakita nila ay si Daniel ay merong excellent spirit and diligence, who is neither corrupt nor negligent. Wow! Neither corrupt nor negligent. Sa madali pong salita, hindi lang incorruptible, kailangan masipag. Talagang achiever. Yun po ang ating hanapin. At nakita natin, si Daniel ho ay in effect ay ginawang prime minister ng Diyos, bagamat tinawag siya bilang propeta, minor prophet. At ito po si Brother Eddie Villanueva, nagpapasalamat sa lahat po ng sumusubaybay sa programang ito ng Diyos at Bayan. At muli ay magkita-kita po tayo sa susunod na episode sa programang naninindigan sa katotohanan, katarungan at katwiran. Ito po yung walang iba kundi ang No Holds Barred program ng Diyos at Bayan. God bless you all and God bless the Philippines, and always to God be the glory. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network.